Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kahulugan ng kolonyalismo, mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang tungkol sa kahulugan ng kolonyalismo, mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matatalakay mo ang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas at maipaliliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang naging buhay noon ng ating mga ninuno? May pagkakatulad kaya ang mga bagay na tinatamasa nila noon sa nararanasan natin ngayon, lalo na sa pagkamit ng kalayaan? Maraming pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpatibay at nagpatatag sa ating bansa ngayon, tulad ng masakop ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng bansang Espanya. Isa si Ferdinand Magellan, ang nagsagawa ng ekspedisyon. Natuklasan niya ang rutang patungong silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Ang pagkakatuklas niya ang naghantong upang matunton ang maliliit na pulo sa ating bansa. Pag-aralan natin ngayon ang tungkol sa kolonyalismo. Ano ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampulitika ng isang bansa, sa paninirahan sa lugar at sa pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. Tinawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang kinontrol at sinakop nito. Ang kolonyalismo ang unang yugto ng imperialismo ng mga kanluranin. Ang imperialismo ang isa sa uri ng kolonyalismo na kung saan ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop o pakikialam ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes. Narito ang tatlong pangunahing layunin ng Espanya sa pagtuklas ng mga lupain. Una, ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. At pangatlo, hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Narito naman ang mga dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, misyong manakop ng mga lupain. At pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Ang pagsasagawa ng kolonyalismo sa daigdig ay naging paraan na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-17 na siglo. Tinawag itong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang naging aktibo sa paglalayag at nagtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Noong 1519 ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na kawal na pinondohan ng Espanya sa ilalim ng pamamahala ni Haring Carlos V. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag ni Magellan noong panahon ng paggalugad at pagtuklas.
Pinamunuan niya ang maambisyong ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Moluccas Island na kilala rin bilang Spice Island. Sa ilalim ng watawat ng Espanya ay nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanluran tungo sa silangan. Natagpuan niya ang silangang baybayin ng Timog Amerika o ang bansang Brazil sa kasalukuyan, isang makitid na daanan ng tubig na tinatawag na Strait of Magellan bilang parangal sa kaniya. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Suriin ng mabuti ang larawan, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Unang katanungan, ano kayang pangyayari ang naganap sa Europa noong panahong 1300 hanggang 1500? Tama! Noong panahong 1300 hanggang 1500 ay nagsimula ang panahong kolonyalismo. Isa-isang natuklasan ng bansang Europa ang mga lupain. Ang bansang Espanya at Portugal ay matinding paggalugad ng mga lupain ang ninais, kaya naman naganap ang imperialismo na kung saan ay sinakop nila ang ibang lupain para sa kanilang pansariling interes. Pangalawang katanungan, sino ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo? Tama! Ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo ay si Ferdinand Magellan na isang Portugis na kung saan pinamunuan niya ang mga Espanyol mula sa bansang Espanya. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang dalawa. Isaayos ang mga salita upang makabuo ng tamang konsepto. Gawing gabay ang sumusunod na tanong at pumili sa talaan. Ang unang tanong ay, ano ang kahulugan ng kolonyalismo? At ang pangalawang tanong ay, ano ang nakapaloob sa salitang kolonyalismo? Ngayon ay piliin ang mga salita sa ibaba. Sagutan na natin. Ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Basahin nating muli mga bata. Ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Tuklasin sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan. Ito ay mga layunin ng dayuhan upang mapasok o maangkin ang isang teritoryo. Tuklasin natin ang unang larawan. Ano ang ipinapakita sa larawang ito? Buuin ang salita sa ibaba. Tama! Ito ay tinatawag na kolonisasyon. Pagmasdan naman ang pangalawang larawan. Ano ang ipinapakita sa larawang ito? Buuin ang salita sa ibaba. Tama! Ito ay Kristyanisismo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Basahin ang teksto sa ibaba. Tuklasin at ibigay ang mga kasagutan sa bawat kasunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Basahin muna natin ang talata. Ang eksplorasyon ng mga Espanyol ay pinangunahan ng nabigador na Portugis na si Ferdinand Magellan. Inilunsad ang ekspedisyon ni Magellan patungong silangan sa ilalim ng Espanya noong 1519. Makasaysayan ang paglalayag ni Magellan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, napatunayan ng ekspedisyon na maaaring marating ang silangan sa paglalayag pakanluran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay bilog. At pangatlo, nabigyan daan ito sa pagkakatuklas ng maraming lupain kabilang ang Pilipinas.
Nabigo si Magellan at ang sumunod pang mga ekspedisyon na masakop ang Pilipinas. Datapwat, noong 1563, nagtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa. Siya ang hinirang ng Haring Felipe bilang gobernador general upang pamahalaan ang kolonya. Nabinigyan ni Ruy Lopez de Villalobos ng pangalang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Dalawang pangunahing epekto ang naitalang bunga ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Una, nahikayat sa relihiyong Katoliko-Romano ang halos buong bansa. Pangalawa, nabuo sa lipunang Filipino ang sektor ng mga elitistang may-ari ng malalaking lupain na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagtatamasa ng kaginhawaan dulot ng lumang yaman. Ngayon ay dumako na tayo sa mga katanungan. Unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng kolonya? Tama! Ang kolonya ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Pangalawang katanungan, sino ang nakarating dito sa Pilipinas? Tama! Nakarating dito sa Pilipinas ang grupo ng mga Espanyol sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Pangatlong katanungan, paano siya nakarating sa bansa? Tama! Nakarating siya sa bansa gamit ang barkong panlayag at sila ay naglayag pakanluran para makarating sa silangan. Pang-apat na katanungan, ano ang napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalayag? Tama! Napatunayan ni Magellan na ang mundo ay bilog. Panglima, nagtagumpay ba si Magellan sa pananakop sa Pilipinas? Tama! Hindi nagtagumpay si Magellan na masakop ang Pilipinas dahil natalo ang pangkat niya ng pangkat ni Lapu-Lapu sa Mactan. Pang-anim, sino ang nagtagumpay na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa? Tama! Ang nagtagumpay na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa ay si Miguel Lopez de Legazpi. Pang-pito, sino si Miguel Lopez de Legazpi? Tama! Si Miguel Lopez de Legazpi ang nagtatag ng pamahalaang Espanya sa bansa. Hinirang siya ng Haring Felipe bilang gobernador general upang pamahalaan ang kolonya. Pangwalo, ano ang pangalang ibinigay ni Ruy Lopez de Villalobos? Tama! Ibinigay ni Ruy Lopez de Villalobos sa bansa ang pangalang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Pangsyam, bakit mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya? Tama! Mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya dahil mawawalan ng kalayaan ang mga mamamayang naninirahan sa sariling bansa at magiging alipin lamang ng bansang sumakop sa kanila gaya ng naranasan ng Pilipinas sa mga Espanyol. At pang-sampu, kung ikaw ay buhay na ng panahon ng pananakop, kaya mo bang tiisin ang kanilang paraan ng pamamahala? Bakit? Hindi ko kayang tiisin ang kanilang pamamaraan ng pamamahala dahil mawawalan na tayo ng karapatan sa ating sariling bansa at nagiging alipin lamang tayo at sunod-sunuran sa kanilang nais mangyari para lamang sa sarili nilang kapakanan. Para naman sa pagsasanay bilang 5, punan ng datos ang chart. Isulat sa sagutang papel ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Unahin natin ang mga dahilan. Ang unang dahilan ay misyong manakop ng mga lupain. Ang pangalawang dahilan ay makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Punan naman natin ang mga layunin. Ang unang layunin ay ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawang layunin, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Hangad ng mga Espanyol
na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Ngayon naman mga bata ay lulundag tayo sa pagsasanay bilang 8. Lagyan ng check ang mga sumusunod na bilang na nagsasaad ng tungkol sa kolonyalismo at X kung hindi. Para sa una, ang eksplorasyon ay ang pagtuklas ng bagong lupain na may layuning pamahalaan at ariin ito. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Sumunod, napatunayan sa ekspedisyon ni Magellan na ang mundo ay bilog at nagiging daan upang makatuklas ng bagong lupain. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Sumunod, maunlad ang ekonomiya ng bansang Espanya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Sumunod, nahikayat ang mga tao sa relihiyong Katoliko Romano. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Sumunod, binigyan ni Ruy Lopez de Villalobos ng pangalang Filipinas Las Islas ang ating bansa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At panghuli, naakit ang bansang Espanya sa yaman at kapangyarihang makakamit mula sa mga kolonya sa ibang lupain. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa pagsasanay bilang 9, lagyan ng check kung ang sinasaad sa ibaba ay sa layunin at dahilan ng kolonyalismo, at X naman kung hindi. Una, paggamit ng likas na yaman ng bansang ginawang kolonyal. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, pagtatayo ng base military na magpapalakas sa sandatahan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, pagbibigay ng edukasyon sa bansang ginawang kolonya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, pagbibigay ng libreng produkto sa bansang ginawang kolonya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-5, pagpapalawak ng relihiyon sa bansang ginawang kolonya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At para naman sa pagsasanay bilang 10, piliin sa talaan ang ibig sabihin at dahilan ng kolonyalismo. Lagyan ng check kung tumutukoy ito sa layunin ng kolonyalismo at X naman kung hindi. Una, pagsamantalahan ang yaman ng bansa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, palawakin ang kanilang nasasakupan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, paghahangad ng kapangyarihan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, pagkakaisa. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-5, paghahangad ng kapayapaan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Tandaan, ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Ang kolonyalismo ay tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha nito ang iba pang pangangailangan. Dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, misyong manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. At pangatlo, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-16 na siglo. May 3 layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas.
Ang una ay tinatawag na God o Kristyanismo. Bahagi ng kanilang misyon sa pananakop ng mga lupain ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Pangalawa, tinatawag na gold o kayamanan. Itinuturing na kayamanan ng mga lupaing nasakop sapagkat napakikinabangan nila ang yamang tao at kalikasan nito. Pangatlo, ang tinatawag na glory o karangalan. Itinuturing na karangalan ng mga mananakop ng bansa ang pagkakaroon ng kolonya o mga sakop na lupain. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!